Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po. Ako po ay masayang-masaya na pwede pong makasama muli ang ating mga kababayan, kapatid dito po sa South Korea. Kakagaling ko lang po sa Pinas kahapon. At paano ba sabihin? Kung kayo po ay pagpipiliin, ano pong mas gusto ninyo? Korea or Philippines? Korea. Para walang away, vote na lang. Ah, ah, Una ko pong dating when I went to Philippines. I went to Philippines Monday evening flight. So dumating po ako mga 10:30 p.m. Tapos sinundo po ako ng isa po nating kasamang pastor. So mga 11 nakalis po kami. Nung nakalis po kami, pagkatapos po namin sa stopover, sabi po ng kasama namin pastor, ikaw naman yung mag-drive. Kararating ko lang galing sa Korea. So mula po sa Manila hanggang Baguio, mahigit ako 3 oras, siya 2 oras. Palitan po kami. Nung nakarating na po kami, mga alas 4 ng umaga. So nagpahinga po kami. Ginising ako mga alas 7. Meron tayong imimit. Ganun po ba? So naligo kami. Pagkatapos, alas 8, meron pong isang school na inimbitahan po kami para sa morning breakfast. Kung kayo po ay taga Baguio, baka alam nyo po yung Hotel Supreme. Ano ba yun, sis? Buffet. Sana all. Pagkatapos namin kumain, mula alas 9 hanggang alas 12, meron po kaming orientation. Mamaya i-explain ko kung ano po yung orientation. Pagkatapos po nito, sabi niya, Pastor, tara kain na po tayo. Saan po tayo kakain? Pastor, kailangan mo muna mag-Bible study para makakain ka dito. So, meron kaming isang lugar pinuntahan para mag-Bible study. After naming mag-Bible study, totoo pala yung sinabi niya. Doon lumabas yung lunch. Balita ko, ito pa lang si Pastor. Never daw siya kumain sa church niya. Lagi ako sa labas kumakain. Paano kakakain? Kailangan ko muna mag-Bible study para makakain ako dito eh. So, everyday, lumalabas siya. Sa labas daw siya kumakain. Ikaw pala yung pinakamayaman dito. Lahat ng taga-Bagyo, member ko dito kasi dyan po ako kumakain, sabi niya. Pagkatapos namin kumain, doon ay na-meet po natin yung isang family po ng sister po natin, Sister Sheb. Doon ko nalaman na mas maganda pala yung Pilipinas. Kasi, na-meet ko po yung nanay ni Sister Sheb. Sa mukha po ni nanay ni Sister Sheb, nagulat ako, akala ko si Sister Sheb yung nakita ko. Kumukha ko ba? Tapos, baby niya daw yon, sabi niya. Yung baby ko dyan eh. Sabi niya, ganito pala, kumbaga, family-oriented yung mga Filipino. Parang, once again, although, I already know kasi I grew up in the Philippines. Pero once again, naramdaman ko yung relasyon ng mga, kumbaga, trato ng mga Pilipino sa kanilang pamilya, magkaiba sa ibang bansa. Kasi alam ninyo, dito po sa Korea, once na ikaw ay independent na, hiwalay na sa family mo, parang malayong family ka na sa kanila eh. Naintindihan nyo? Kunyari ako, kasal na ako, may anak na ako, mahirap nang makisama sa pamilya eh. Separate na kami. Separate na kami. Pero sa Philippines, kahit may anak na, may asawa na, may ano, walang problema. Okay lang, di ba? Parang mas masaya pa sila pagka magkasama, di ba? Mas marami, mas masaya. Kaya doon, yung anak ko, kamusta na dyan yung anak niyo po, kasama po namin. Huwag po kayo mag-alala, nasa mabuting kamay po.
Kaya after po nung na-meet yung family niya, yung may-ari ng hotel, sabi sa akin ni Pastor, kain na po tayo. Magdi-dinner na nun eh. Pastor, kain na po tayo. Saan po tayo kakain? Dito sa hotel. Ah, yaman mo talaga, Pastor ah. Oo, kasi itong may-ari ng hotel, sa kanya tayo magba-Bible study. Saktong alas 5, dumating yung may-ari ng hotel. Tapos nag-Bible study kami. Eh, yung may-ari ng hotel, Chinese. Oh, ngayon ko lang nalaman, lahat ng mayayaman sa Pinas, puro mga Chinese. Ganun po ba? May-ari ng SM, Chinese. May-ari ng Jollibee, Chinese. Halos lahat ng mga mayayaman, Chinese. So, sinerch ko, top 10 rich in the Philippines, puro mga Chinese. Kaya, after po namin mag-Bible study, etong si Chinese po siya pero matagal na sa Pilipinas, mahigit 20 years, so magaling din siya magtagalog. Ilocano pa kasi matagal po siya dyan sa Baguio. After po namin mag-Bible study, sobrang masaya. Sa kanya hotel yun, di ba? Talagang nagpakain siya. Pagkatapos namin, akala ko uwi na kami. Pastor, meron pa po tayong isang schedule. Aba, ito yung tinatawag na sinulit. Mula madaling araw hanggang gabi, hindi ako pinagpapahinga. Pastor, next time din ako pupunta dito. Kahit naman sa buhay, hindi lang dapat puro hirap. Pastor, dapat meron ding sarap. Kanina ko pa kumakain ng masasarap, sabi niya. Sige po. So pagkatapos nun, alas 7, dumating na yung next na Bible study. Mga teachers naman. After namin mag-Bible study, natapos na kami 7 to 9. Pauwi na kami, sabi ng mga teacher, Pastor, kain po tayo. Alas 9 na. Kaya sige po, ang hirap tumanggi. After niya mag-order, lumabas yung pagkain after isang oras. Alas 10. Kaya, pauwi na kami. Ano po yun? Tuesday yun, di ba? Wednesday, may schedule na naman ako sa Manila. So, kailangan ko bumalik. After ng last Bible study, uwi na kami sana. Pastor, ano mo ba yung mayroong night market dito? Sige po, Pastor. Daan po tayo dyan. Madadaanan natin eh. So, bago kami umuwi, mamaya pagkatapos po natin ng Bible study, may pasalubong po ako para sa inyo. Galing pang Baguio. Parang hindi po kayo masaya. Parang yung... meron pong pasalubong fresh from Baguio. So, pero yung pasalubong na yun, hindi po galing sa akin. Galing po sa isang sister na parang, paano ba sabihin? Isang sister na nakasama po natin noon dito, sabi niya, Pastor, mukhang kailangan ko na pong magparamdam dyan. Kaya pagka umuwi po, kaya pasabay po itong pasalubong na ito. Kilala niyo na po ba? Kasi baka siya daw yung maging pangalawang ghost project. So, noon, pauwi na kami, mula alas 12, hanggang pabalik ng Manila, Pastor, wala na po tayong gas. Wala akong wala akong cash. Ganun ba? Okay lang kahit Gcash. Ba? Kaya, nung nakaalis na kami, pagod daw si Pastor, ako din, pagod din ako. Sige, salitan po tayo ulit. Pagkatas ng 2 oras, si Pastor naman 2 oras. Sige, Pastor, ako na yung nagmaneho, ikaw naman yung magmaneho ngayon, pahinga na kami Pagdilat ko, 4 na oras nagpahinga sa stopover. Na nakabukas yung aircon. Kanina bago kami umalis, full tank yun. Ngayon kalahati na, Pastor. Pero nakabalik na kami ng Manila. Pagdating ko sa Manila, once again I realize yung bigat ng traffic at bigat ng traffic dito sa Korea is hindi pwede makumpara. Kaya may meeting po kami ng alas 9.
sabi sa akin ni Pastor, huwag ka na pumunta dito kasi Fairview po yung church po namin. Huwag ka na pumunta dito, dyan ka na lang sa Mandaluyong. Kaya dumiretso kami doon. May meeting kami. Mula buong kahapon hanggang ngayon, di ako naka-prepare. Paano yan? Paano? Hindi pa ako nakaligo. Sabi ni Pastor, huwag ka mag-alala. Punta tayo dito sa CR. Doon kami naghilamos, nagayos. Konti na lang, maliligo na. Mula alas 9, tuloy-tuloy hanggang sa matapos po yung schedule. At kami po ay kahapon nakabalik po dito. Kaya sobrang masayang-masaya po ko sa loob po ng isang linggo. Tapos kahapon, kamuntik pa akong hindi makahabol sa airplane. Kasi pagkatapos po ng orientation, biglang meron pong isang nag-message. Pinapapunta kami dun sa bahay ng isang tao. Kasi itong taong po ito ay willing to support. Mamaya malalaman po ninyo kung ano yung isusupport niya. Willing to support, syempre, kailangan natin puntahan yan. Philippines, traffic o hindi? Sabi niya, Pastor, wag po kayo mag-alala. Pwede pong angkas. Kaya itong bagahe ko, inangkas din. So, a very happy experience. Tapos itong motor na nag-angkas, member ng Korean class. Pagkatingin niya, Sir, ikaw ba yan, Sir? Kaya masaya po kami na akala ko hindi niya na ako sisingilin eh. Sir, kailangan ko pa rin yung Kaya, ayan. Akala nila doktor ako eh. Nakaano pa ako yung hairnet. So, sa loob po ng isang linggo ay sobrang naging mapagpala at masaya po. At ngayon, ako rin po ay masaya na pwedeng humarap po sa inyo. Mamaya po ay meron po tayong Easter cantata. Marami po sa atin, alam po natin yung pagkamatay po ni Jesus. Yung pagkapanganak po ni Jesus, we are celebrating the birth of Jesus. When? During Christmas season, okay. Yung pagkapanganak po ni Jesus, we are celebrating Christmas. Yung pagkamatay ni Jesus, we know very well that Jesus died on the cross for our sins. Pero hindi po lahat alam po yung pagkabuhay na muli ni Jesus. Ang pagkabuhay na muli ni Jesus, yun po ay mamaya sa pamamagitan po ng isang musical, magical, stage play ay pwede po nating masaksihan. Pero isang araw ako po ay napaisip, paano ba tayo pwedeng maniwala? Paano ba ako pwedeng maniwala? Paano ba ako pwedeng maniwala na si Jesus ay tunay? Na ang Diyos ay tunay? Na ang Diyos ay tunay na nalinis ang aking kasalanan? Halimbawa, paano ko maipapatunay sa inyo, soon, magkakaroon ng gera. Pagka nabalitaan natin sa TV, ay totoo nga, may mga pasabog ng mga missile. Pagka nakita natin, tama po ba? Paano mo masasabi na, paano ako maniniwala sa iyo? Paano ko masasabi na, totoo yung mga sinasabi mo? Pagka nakita, okay. Pagka, ano po sa tingin nyo? How can you convince someone to believe? How can you convince? Pagka nakita. Pagka may ebidensya. Okay, may ebidensya. Pagka ano pa? Paano niya masasabi na, totoo ba yan sinasabi mo? How can we convince? Totoo ito. Paano natin makakonvince? Nakita sa news. Sinabi ko yung kanina yung nakita sa news eh. Ano yan, B-Boy? Nagtatest na kamay si B-Boy. Pagka na-experience. Kasi nakita ko, isang OFW,
nakasama po natin sa Dubai, syempre, may, di ba, nangyayari po ngayon, tumawag sa magulang niya. Nay, ano po dito, nakakatakot po dito kasi na ano po kami, na ganito, na, ganun ba na, okay lang ba kayo dyan, May? Huwag po kayong mag-alala, okay lang po kami dito, natatakot lang po kami, okay ba na, o sige, yung, pwede ka ba magpadala? Kaya tong si, kasi, birthday na sa katapusan, nak, kailangan na ng pang celebrate. Nay, ako katapusan ko na. Diyan katapusan pa. Ako matatapos na ako dito. Pero alam po ninyo, paano natin pwedeng ma-convince? Totoo ba yan o hindi? Pagka nakita natin, pagka na-experience natin. How can we believe? How can we know na totoo yung ginawa ni Jesus? Paano ako mapapatunay? Alam nyo, the reason why we were in the Philippines, kasi ngayon, karamihan po sa atin, we are EPS. Just few minutes ago, before we start our service, we have 2 students na dumating po dito kanina. Kung napansin po ninyo, sila po ay nakapasok dito through student visa. Kasi po nung nakaraang linggo, kaya po kami pumunta sa Philippines to share the good news that there is a way to come in Korea, hindi sa pamamagitan ng EPS, kundi sa pamamagitan ng student visa. Si Kuya na bagong dating, madali po ba yung journey pagpunta sa Korea? Mahirap. Mga gaano katagal na ganda? 2 years. For 2 years, di marami ding nagastos, no? Marami ding nagastos. Pero alam ninyo, this time, there is a good news. Kasi ang EPS, ang daming mga nag-a-apply, pero ang konti ng quota, tama ba hindi? Tama, di ba? Kaya ngayon, pagka mag-a-apply sila, parang siksikan sila sa butas ng karayom. Paunahan sila, tama po ba? Pero alam nyo, itong student visa, maraming quota. 300,000. Tapos, dito, hindi mo na kailangan mag-exam. Kaya yung mga tao, hindi nila mapaniwalaan pupunta ko sa Korea, hindi ka mag-exam. Oo. Tapos, hindi ka lang mag-aaral, pwede ka pa magtrabaho. Oy, hindi ka na nga nag-exam, pwede ka pa mag-aral, pwede ka pa magtrabaho. Scam yun sabi ng mga tao. Tapos, no age limit. Ang alam ko may age limit yan Ito, no age limit. Parang scam talaga yan. Scam yan. Yun ang sabi ng mga tao. Punta kami doon para mag-orient. Alam niyo, this time, this coming September, kasi hanggang ngayong March, 30 students, 30 applicants po ang papasok sa Korea bilang student. But this coming September, it will be 100 applicants. True student. Hindi sila mag-exam. No age limit. Pwede na mag-aral. Pwede pa magtrabaho. Ang maganda, wala pang quota. Basta maihanda lahat ng proseso, mga tao hindi nila maintindihan. Sir, totoo ba? Pumunta sila sa face-to-face orientation. Tapos kasama pa yung mga students na nakapasok sa Korea. Ay, wow. Totoo pala ito Nung nakita nila, nung na-experience nila, totoo pala ito. Kaya lahat sila ay preparation na ng documents coming here in Korea. Kaya nakatulong na nga sa mga Pilipino, nakapagbigay pa ng opportunity. Kung ganon, maganda sa kanila o hindi? Maganda sa kanila. Maganda sa Korea o hindi? Kasi yung Korea, kailangan din nilang maraming population Maganda rin sa Korea, maganda rin sa kanila. Tayo po ay naging daan, naging tulay sa kanilang pangarap. Alam niyo,
Once na ma-experience natin, ay, totoo pala yan. Once na nasaksihan natin, nakita natin, doon, pwede po tayo magkaroon ng tiwala. Ay, totoo pala yan. Tapos nakita nila, uy, meron nang nakapunta sa Korea. Kasi yung kaninang dumating dito, gusto niya lang magpasalamat na, Pastor, marami pong salamat dahil po sa inyo nakapasok po. Eh yung iba, dumiretso po kasi dun sa school. Ay, itong si ate. Buti na lang, may jowa sa Korea. Asawa niya yung kasama niya kanina. APS dito sa Korea. Sana all. Tapos, E7 pa, long term yung E7. Siya, student, hanggang 4 years, tas pwede pang ma-extend. Pero itong si ate, maganda yung trabaho niya sa Pinas. Nag-work sa UN. Ano niya pa yung UN? United Nation. Malaki pa daw sa EPS. Yung income niya. Pero iniwan niya yun. Bakit iniwan mo yan? Ang ganda-ganda ng trabaho mo dyan. Opo, Pastor. Iniwan ko po yung trabaho ko para lang makasama yung asawa ko. Sabi ko, Kuya, wag mo akong dadanin sa mga ganyang banat mo eh. Pero, etong si ate ay, Opo, Pastor, mas matimbang po sa akin yung pag-ibig kaysa career. Kaya, mas okay na magkasama po kami. Medyo mahirap man po yung pagdadaanan, at least magkasama po kami. Pero, ito ay isang patunay na, uy, merong sa pamamagitan ni, kaya lahat ng mga nagko-comment sa mga scam yan, baka hindi totoo yan. Itong si ate, hindi naman namin sinabihan, ako po, nasa Korea na po ako. Kasama po namin sila, totoo po yan. Kaya, this time, kaya po ay sobrang nagpapasalamat. Marami po tayong pwedeng makasama soon, not only here in Korea, but also in our place here in our church, in KFC, pwede po natin silang makasama. Maganda po, hindi? When we see, when we experience, totoo pala. The same thing, ang pagkamatay ni Jesus ay, totoo ba yan? Kaya si Jesus po ay, basahin po natin isang versikulo. Isang versikulo lang po ngayong araw kasi meron po tayong special program later. So ito lang, babasahin po natin, tapos we're going to summarize our message for today. Basahin po natin sa Romans chapter 4, mula verse 25. Romans 4, mula verse 24 muna po tayo. Kundi dahil din naman sa atin na naibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa Kanya na bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Next, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Bakit pa kailangan si Jesus ay mabuhay na muli? Di ba binayaran na yung ating kasalanan? Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus, lahat ng ating mga kasalanan ay nabayaran na. Ngayon, ako malinis na, pero paano ko pwedeng patunayan? How can I say, I am washed, I am redeemed? And that is why Jesus was resurrected. Para ipatunay, ako ay namatay at hindi lang nabuhay, at hindi lang namatay kundi pati na rin nabuhay para patunayan na ako ay nagtagumpay sa kamatayan. Ako ay nagtagumpay sa kasalanan. It means Jesus itself, yung resibo. Amin po ba? Siya yung resibo, siya yung katunayan na siya pala ay nagwagi. Kung ganon, pwede kong tanggapin sa aking puso na, ito pala yung katunayan. Kung ganon, pag ako ay harap sa harapan ng Diyos, merong nagpapatunay na sa akin ay, merong Jesus na namatay at nabuhay na muli. Kaya ang title po natin mamaya ay, Were you there? Were you there when Jesus was died at the cross? Were you there when Jesus was born again? Kasi nung si Jesus ay nabuhay na muli, binuksan nila yung tomb,
Wala si Jesus. Nasaan si Jesus? Maraming mga apostol, nung namatay si Jesus, sila ay tumalikod eh. Si Jesus, siya daw yung Mesaya, siya daw yung tagapagligtas, pero siya ay namatay na. Pero nung si Jesus ay nabuhay na muli, totoo pala, si Jesus ay nagwagi. Jesus is the Son of God. Jesus is the Messiah. Siya pala yung nagwagi. Nakita nila, gustong ipakita ng Diyos, hindi lang nilinis, hindi lang tinubos, kundi pinatunayan din. Kaya one of the reason why we went to Philippines, hindi lang para sabihin merong good news, para ding ipatunay sa kanila na this is true. We meet them in person, one-on-one, having a time with them, talking with them, consultation time with them, hanggang sa puso nila ay, totoo pala ito. Amin po ba? Ganun din sa atin eh. Hanggang sa tayo ay bagong lumapit sa isang bagay na hindi pa po natin na-experience, sobrang hirap patunayan. Sa loob po ng mga nakaraang linggo, we tackled about the story of Abraham. Si Abraham, hindi pa lang una, siya ay ama ng pananampalataya. Si Abraham din, siya ay tiwali. Sa harapan ng Diyos, ikaw, gagawin kita ng ama na maraming bansa. Paano ako magiging ama? Ang tanda-tanda ko na. Pero siya ay ginawang ama. Sa pamagitan ni Sarah, siya ay nanganak na si Isaac. Pero bago ito, siya rin ay hindi naniniwala. Kaya si Abraham, ilang beses siya ay naligaw sa harapan ng salita ng Diyos. But every time Abraham lose his path, God is teaching that the Word of God is true. Tingnan mo, pinatunayan ko sa'yo. Dito sa lupain ng Kanaan, dito merong sagana. Dito yung land of promise. Kaya nung siya ay pumunta sa Ehipto, bumalik muli sa Kanaan. Tama po ba? Nung si Abraham, sinabi ng Panginoon, gagawin kita ng ama ng maraming bansa. Paano ako manganganak? Pero siya ay nanganak o hindi? Siya ay nanganak eh. Nung siya ay nanganak na, ibigay mo sa akin yung anak mo. Alay mo sa akin. Nag-iisa ko tong anak. Ang hirap ibigay ng nag-iisa kong anak. Pero binigay niya sa Panginoon o hindi? Binigay niya. Hanggang sa nabuo ang tiwala ni Abraham na ang Diyos ay tunay. Yes, that is what God wants to do in our life. He wants to guide our heart to build the trust to the Lord that God is true in our life. That Jesus is the Savior, and not only He saved, but to prove that He made us righteous. Ang ginawa ng Diyos para sa atin ay walang pagkukulang. Kaya pagka tayo ay harap sa harapan ng Diyos, we can stand in front of the Lord na walang kahit kaunting pagkukulang. Naintindihan po ba natin? That's why when we stand in front of the Lord, we can stand in front of the Lord na merong pananampalataya. Yung pananampalataya na yun ay sa pamamagitan po ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Pinapatunayan niya sa atin that Jesus is true and Jesus, what He did for us ay walang pagkukulang. Basahin po natin muli ang versikulo po natin ngayong araw. Romans chapter 4, verse 25. Ready, go! Na ibinigay siya ay binuhay na muli sa ikaaring ganap. Ibig sabihin po ng ikaaring ganap ay sa pagpapatunay. Ayun po yung ibig sabihin. Sa katunayan, si Jesus ay nabuhay na muli. Mga kapatid, habang tayo ay nababuhay po dito sa mundo, ano po ba yung pwedeng bagay na magpuno ng ating puso? Hindi po natin mahahanap dito sa mundo po na ito. Kahit na punuin po natin yung puso natin ng kahit anong pagnanasa natin, sa pagkain man natin, sa mga kagustuhan man natin, we cannot find the true happiness in this world. Why? Because God made man according to the purpose of the Lord. That's why when God made man, He made according to His image.
sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya paano ba tayo pwedeng maging makontento sa ating buhay? Pagka tayo ay nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ba itong kalooban ng Diyos? Matuklasan po natin na ang puso ng Panginoon para sa atin ay ni minsan siya ay hindi nabigo. Di minsan siya ay hindi tayo iniwan. Bagkus, ang ginawa ng Panginoon para sa atin ay perpekto, walang pagkukulang, at siya ay nabuhay na muli para meron pang resibo, para meron pang katunayan. Sa tingin po ba natin, pagka tayo ay naging mayaman, magiging masaya po ba? Hindi. Kasi kung magiging masaya, dapat lahat ng mga mayaman masaya na. Pero ang daming mga mayayaman, hindi po sila nakakontento. Hindi po sila natutuwa. Kahit na lahat, nasa kanila. Pero bakit marami pa rin mga nade-depress? Dahil ang tunay na kasiyahan na pwedeng makapagpuno ng ating puso ay hindi po natin mahanap dito sa mundo. Hindi po natin mahanap sa material na bagay. That's why God wants to form our heart. He is guiding our heart to find the happiness not on this earth, but in the hand of God. Kaya tayo ay nakikinig. Kaya tayo ay kinokonekta natin yung puso natin sa Panginoon upang unti-unti, the more I discover the heart of God, the more na nagiging malaki ang puso ng Diyos sa puso ko, doon matutuklasan ko, tunay na kasiyahan pala ay nasa Panginoon. Kaya ako, pwede mabuhay sa ibang tao. Okay lang kahit ako ay pagod. Okay lang ako kahit malugi. Bakit? Kasi yung ginawa ni Jesus para sa atin ay mas dakila pa kesa anumang bagay na pinagdadaanan natin. Alam po ninyo, sa loob po ng isang linggo na nasa Pilipinas po ako, umabot po hanggang dito yung inis at galit ko sa mga kasama ko. Alam niyo bakit? Kasi kahit isang meal, hindi ako nakakain ng yung mapayapa. Alam niyo naman ako, masarap ako kumain. Ang dami kong kinain na masarap, pero hindi po kasi ibig sabihin ng lahat ng masarap ay masarap eh. Kasi yung mga kasama ko minsan, pagka kumakain may kasamang mga meeting. Tapos, syempre, hindi tayo pwedeng kumain ng ganun eh, di ba? Pagka may mga bisita, ang bilis nila kumain, tapos na sila. Mga 3 subo pa lang ako, tumatayo na sila. Kamsamida, thank you po. Sayang, sarap ng punta kami sa, nakalimutan na yung pangalan. Manam? Manam. Meron pa isa eh. Philippine food. I forgot the name. Anyways, ang dami mga pagkain Pilipino. Buti na lang, nakatikim pa ako ng Jollibee. Kamuntik na ako hindi makatikim ng Jollibee. Nung kumain po ako ng Jollibee, imbis na matuwa, sumakit pa yung bulsa. Isang order, 500. Isang spaghetti, isang manok, isang champ, na may kasamang fries, na may kasamang ice cream. Kaya sabi ng kasama, antindi mo, dami mo pala binili, tapos magre-reklamo ka na 500. Pero ang gusto ko po sabihin, kahit na masarap, pero kung hindi nakain ng masarap, hindi pa rin matutuwa yung puso natin eh. Akala natin pagka nakakain ako ng masarap, akala natin pagka nagawa ko yung mga bagay na gusto ko, doon ako ay matutuwain. Pero yung totoo ay, hindi pala yun ang pwedeng makapagpuno ng aking puso. Hindi pala yun ang pwedeng makapagbigay ng kasiyahan sa akin. Kundi ano? Ang pwedeng makapagbigay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya kahit na medyo pagod, inaalala natin yung dakilang pag-ibig ni Jesus. Mas malaki yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus kaya niya magsakripisyo para sa atin. Bakit ako hindi ko kaya? Habang natututunan yung puso ng Diyos, ako rin. Sino ba ako para hindi ko gawin yung ganitong bagay? Ako mismo, nahihiya. Alam niyo, sa KFC, may kasama po tayo isang sister. Yung pinaka-ayaw ko sa isang tao ay yung masipag eh. Kasi pagka masipag yung kasama ko, hindi ako pwede maging tamad. Sister, sana po, wag po kayong masyadong masipag kasi
Pagka masyado yung ginalingan, kailangan ko rin galingan eh. Ako, hindi po ako magaling, sis. Chill-chill lang po ako eh. Pero si sister po natin, talagang sobrang masipag. Naintindihan niyo po ba? Pagka nakita natin yung ibang tao, medyo nakakonsensya po tayo, hindi. Di ba? Kaya kailangan din natin galingan o hindi. Ah, kasi alam niyo, for the first time in my life, I experienced when I was in Philippines. Itong, buti na lang wala yung asawa ko. Itong first jowa ko in the Philippines. Sobrang talagang full effort. Ano pa daw dito? Wala kaming pera nun eh. Yung pamasahe ko nun, pagka estudyante, 6. Pagka ordinary, 7. Pagka sumakay ako, malapit lang, 5 to 10 minutes pagka jeep. Pero pagka nilakad, 30 minutes. Tapos yung baon namin, isang meal, 25. Kaya, malapit na itong Valentine's. Naku, kailangan ko maganda. Kaya mula noon, maaga ako pumupunta sa school. Hindi para maging masipag sa school, kundi para makatipid ng pamasahe, makapunta ka agad sa school. Ay, makatipid papunta sa school, nilalakad ko lang. Pangalawa, during the lunchtime, break time, kakain yung mga tao, di ba? O, tara, kain tayo. Next time na lang. Tara, kain tayo. Sarap ng pagkain ngayon eh. Diet ako ngayon eh. Ang payat ko noon. Ngayon lang po ako tumaba. Pero nung dating panahon, mas payat pa kay B-Boy. Diet po ako ngayon. Doon, tapos nung malapit na yung Valentine, tsaka ako nakapaghanda ng isang Toblerone. Dati yung luxury chocolate Toblerone. Ngayon, ano na ba? Toblerone pa rin ba? Isang Toblerone, tapos bulaklak. Pero itong, dati kong kasama, hindi siya masaya. Tapos, lagi kong pinupuntan sa school. Tapos, hinahatid sundo. Sabi niya, wag mo na akong sunduin. Wag mo na rin ako ihatid. Bakit? Kasi ako, hindi naman kita masyadong gusto, ikaw masyado mo kong gusto. Dapat pantay lang tayo. Ganun ba yun? Mula nun, hindi ko maintindihan. Di ba pagka mas gusto mo, dapat mas nag-effort ka rin, tama ba? Sabi niya, wag ka masyadong mag-effort. Hindi ko kayang pantayan. Hindi ko kayang pantayan. Grabe naman yung effort mo. I cannot live without you. Sabi na, paano ka nabuhay hanggang ngayon? Paano ka nabuhay dati? Matagal ka ng buhay, anong ngay ka na ba? Huwag ka nga sabi niya. Doon, na-realize ko, siya, hindi pala ako gusto. Isang araw, sabi niya, mag-aaral muna ako. Graduate na po siya noon, accountant. Mag-aaral lang para maging accountant. CPA. Kailangan merong exam. Punta muna ako ng Baguio. Mag-aaral muna po ako. Kaya doon po nagsimula yung salitang pupunta ng Baguio as a friend. Kaya siya pumunta sa Baguio kasi ando doon daw yung training center. May assessment yun, di ba? Practice. After 2 months, nakapasa na siya. Nung bumalik, may kasama ng iba. Kaya nung nakita ko, ikaw, hindi po ako nalungkot katulad po ninyo o nasaktan. Kasi nung nakita ko yung kasama niya, maliit. Tapos hindi ganun kaganda yung itsura. Yan ba yun? Yung, ganun pala yun. Pero alam niyo, the reason why I'm sharing this is, yung puso natin, di ba? Pagka naramdaman natin na, itong tao talagang sobrang ma-effort sa akin na, gusto din natin mag-effort o hindi. Di ba? Yung puso natin ay natutunaw eh. When our heart is filled with love, with sacrifice, hindi natin namamalayan. Ako rin pala nababago eh. When the heart of Jesus is filled in our heart,
Unti-unti, yung tao na katulad ko, dati selfish ako. Dati makataong-tao ako eh. Dati makasariling tao ako eh. Dati wala akong ganitong pakialam eh. Pero unti-unti, hindi natin nalalaman, namamalayan. Binabago ng Diyos yung buhay ko eh. Ako rin, sobrang tamad na tao. Sobrang, selfish na tao. Sobrang, ako lang yung alam na tao. Unti-unti, how can I give my time to others? How can I give my time not for myself, but for the others? Yun ay, dahil sa puso ng Diyos na natanggap natin eh. When we receive and when our heart is filled with the heart of Jesus, ngayong araw, naway lahat po tayo, pwede po natin masaksiyan ang ganitong, hindi lang po simpleng palabas or stage play. May this story brings joy and happiness that will change our heart for the glory of God. Amen? So for our topic for today, ano ba yung pagkabuhay na muli ni Jesus? Ang pagkabuhay na muli ni Jesus ay para pala sa pagpapatunay. Pagpapatunay na ako ay nagwagi sa kasalanan. Ako ay nagwagi sa kamatayan. And that is the love of Jesus. May all our brothers and sisters be filled with the heart of Jesus. Ngayon, look how God is going to change your life into extraordinary life. Pagkadating ko dito, umaga, alas 6 ng umaga, Saturday, kahapon pala. Naalala ko, may academy pala kami every Saturday. Sabi ni Brother Vincent, Pastor, kailangan po natin health test. Ganun ba? Sige, punta tayo. Kahit sa puso ko, pagod ako ngayon hindi pa ako pwede magpahinga. Siyempre, pagkagaling tayo sa pagod na biyahe. Kasi yung araw na yon, yung Saturday ng gabi na yon, matinding angkas traffic na pinagdaanan po namin. Kaya sa puso ko, sana makapagpahinga ako ngayong araw. Pero, isang dinig dumating sa akin. Hindi ba mas malaki ang ginawa ng Panginoon sa akin? Yung puso na yun ay, pwedeng gisingin yung sarili ko eh. Pwedeng tumayo, pwedeng lumakad, at gawin yung mga bagay na pwede nating maibigay na serbisyo sa ibang tao. Kaya, mula kahapon ng umaga, merong academy driving. Pagkatapos, may Korean class pala mamaya hapon. Sige. Korean class po tayo. Nung magpapahinga na ako, Pastor, may hair class po tayo. Ganun ba? Sige, hair class tayo. Nung natapos na, may Korean class pala ulit sa gabi. May Korean class pala. Sige. Kaya, muntikan na kami mag-away ng asawa ko. Sabi niya, ikaw, lagi ka na lang busy. Wala kang oras para sa akin. Pasensya na. Wala akong oras para sa'yo kasi lahat ng oras ko nasa Panginoon. Kung ganun, okay lang yan. Sige. Ako na bahala kay Hayon. Kaya, naway lahat po tayo. Yung oras natin, yung sarili natin, kung pwedeng madaluyan ng puso ng Panginoon, sigurado lahat po tayo ay pwedeng mabago. Ngayong araw, matuklasan po natin, tunay na hindi lang pagkamatay ni Jesus, kundi pagkabuhay na muli ni Jesus ay para sa ating ikaharing ganap, pagpapatunay na ang ginawa ni Jesus ay perpekto para sa atin. Ang ginawa ni Jesus para sa atin ay malinis. Ang ginawa ni Jesus para sa atin ay perpekto. Kaya tayo ay, I can say, I am righteous. I can say, I am perfect. I can say, I can go to heaven. Ikaw, kilala kita. Kaibigan mo yung demonyo, di ba? Oo. Pero ito yung ginawa ng Diyos para sa akin. Amen po ba?